Nagsilaglagan ng panga ng mga customer. Maging sina Dexter hindi rin makapaniwalang nagawa ni Joey na maging magalang kay Zeus. Di man maunawaan ng iba kung gaano kayaman ng isang SVIP client ng Light Metro Bank. Isa lang ibig sabihin ng paghingi ng paumanhin ni Manager Alanis sa binatang minamalit ng grupo ni na Dexter. Iyon ay marahil totoo nga ang sinabi ng waiter na isang SVIP client ito. Manager, are you certain that this waiter is telling the truth? Pero paano na lang kung niloko lang pala ng lalaking itong waiter? Inis na binalingan ni Joey si Dexter. Di man siya sigurado mas mainam na mag-ingat kaysa magpadalos-talos. Hindi niya nagugustuhin pang galitin pa ang mayamang customer. Kung totoo man o hindi na isang mayaman ang binatang, inakala nilang pulubi ay labas na sina Dexter dito. Siya na mismong aalam ng katotohanan. Mr. Carpio, paumanhin dahil nagkamali ako kanina. Binabawi ko ang sinabi kong gagawin kitang VIP ng restaurant na ito. Makikita ang pagkadismaya sa mukha nito ng grupo ni Dexter dahil din sa sinabi ni Joey. What do you mean hindi mo na ako gagawing VIP? Hindi ba't dahil anak ako ng mayor, kaya mo ako gagawing VIP? Halos matawa si Joey sa kanyang narinig. Anak ng mayor? Managinip ka, bata. Kahit na nga mismong si Mayor Derek, hindi ka kaya na maging VIP sa ganitong klaseng restaurant. Kung hindi lang napagkamala ni Joey na isang SVIP client ng Light Metro Bank si Dexter, hindi siya mag-aaksay ng oras na pagtuunan man lang sila ng pansin. Ano ibig sabihin nito, babe? Hindi ka talaga VIP customer ng Laranche? Naghihimutok na tanong ni Tiffany. Pilit na napailing-iling si Dexter bilang tugon. Ngayon, parang nauunawaan niya na nang dahil sa baka, napagkamalan lang siya ni Joey na isang SVIP client ng Light Metro Bank, kaya siya gagawin sanang VIP sa restaurant. Maaari ko bang malaman ang pangalan mo, sir? Tanong ni Joey kay Zeus. Zeus Lawrence. Tipid na tagot ni Zeus. Maging si Zeus naguguluhan din sa nangyayari. Napaisip si na Dexter kung sinong mayamang pamilya sa Quezon ang may apelidong Lawrence pero wala silang maisip. Wala ring alam na taga-ibang syudad na may apelidong Lawrence na mayaman. Samantala sa Joey naman ang lalaki ang mga mata habang manghang-manghang pinagmamasdan si Zeus. This can't be real. Wika ni Joey sa kanyang isip. Dahil nga sa tagapagsilbi siya ng pamilya de la Vega, alam niya rin ang tungkol sa usap-usapan na upper class families. Ang laman na usapin niyo nandito mismo sa kanyang harapan ngayon. There is no family in the city with the surname Lawrence that is richer than ours. Sigurado ko peke ang card na hawak niyan, manager. Sambit ni Tiffany na dinuduro pa si Zeus. Enough! I want all 5 of you to leave this restaurant immediately. Kung hindi kayong ipapakalat ko sa mga security guards dahil sa pang-insulto at pangmamaliit niyo kay Mr. Lawrence. Pasigaw na sambit ni Joey kina Dexter. Halos lahat ng customer na naroon natigilan dahil sa biglang pagbabago ng ihip ng hangin. Kanina lang pinapaalis ni Manager Joey ang pulubing binata dahil sa kahilingan ni Dexter, pero ngayon parang mas ginagalang niya na ito at sina Dexter ang pinapaalis niya. Let's go, kuya. Kinakabang wika ni Cassandra kay Dexter. Anak man sana ng mayor kahit na mismong kanilang amay walang magagawa laban sa pamilya de la Vega. Paumanhin, Manager Alanis, but please, maaari niyo po bang sabihin sa amin kung ba't pinagkakatiwalaan yung binatang yan? Buo pa rin ang paniniwala ni Dexter na niloloko lang ni Zeus ang waiter at napaniwala agad nito si Manager Alanis. Gaya nga ng sinabi ni Tiffany, wala rin siyang kilalang pamilya Lawrence na mayaman. I'll tell you this once, then you will leave. Seryosong hinarap ni Joey si Dexter at nilapit ito ang kanyang bibig sa tenga. This is Zeus Lawrence, young master of the most wealthiest family in the Philippines. Marahil hindi mo pa naririnig ang tungkol sa pamilya nila dahil tayong mga nasa upper class na pamilya lang nakakaalam sa pagkakakilanlan nila. Pero sinasabi ko sa'yo, if you dare to offend Mr. Lawrence again in the future, siguradong buong pamilya mong maapektuhan. Pabulong na wika ni Joey kay Dexter. Nagulantang si Dexter sa nalaman. Nanlalaki ang mga matang pinagmasdan si Zeus, young master ng pinakamayamang pamilya sa buong bansa. One more thing. If you dare tell others what I just said to you, I will make sure to make trouble for your family. Babala ni Joey. Naunawaan ni Joey ng lubusan kung ba't nakasuot lang ng ordinaryong damit si Zeus. Di man tumugon si Dexter, makikita sa mata nito na hinding-hindi niya magagawang ikalat ang patungkol sa kanyang nalaman.
Mr. Lawrence, humingi ako ng paumanhin sa ginawa namin sa'yo kanina. Kung alam ko lang na isa ka palang... What are you saying, babe? Huwag mo sabing naniniwala ka rin sa isang mayaman talagang lalaking yan. Putol ni Tiffany kay Dexter. Masamang tinignan ni Dexter si Tiffany. Susumbatan niya sana to pero nagsalita si Zeus. Ayos lang. Pero pag nangyari pa to sa hinaharap, hindi na ako magiging mabait pa. Ang inis ni Dexter kay Tiffany na palitan ng galak. Lumuhod ito. Maraming salamat, Mr. Lawrence. I swear babaguhin ko lang pananaw ko sa buhay. Naguguluhaan tinitigan lang ni Tiffany ang kanyang nobyo habang nakaawang ang bibig. Ano nangyayari? Talaga bang naniniwala si Dexter na isang SVIP client ng Light Metro Bank si Zeus? Mr. Lawrence, please, I would be honored to escort you to our exclusive VIP lounge, a space away from the crowds where you can dine with the utmost privacy and enjoy the finest dishes our best chef has to offer. Nakakunot ang noong pinagmasdan ni Zeus si Joey bago nag-aalanganing sumunod siya rito at sa waiter. Ano nangyari sa'yo? Bakit naniniwala ka na rin na isa nga yung anak mayaman? Pagmamaktol ni Tiffany. Sigurado siyang maya-maya lang baka may pulis nang magsidatingan at damputin ng malulokong si Zeus. Di tumugon sa Dexter sa halip, nakatanaw lang to kina Zeus. Are you out of your mind, kuya? Walang pamilya Lawrence sa Pilipinas na mayaman, sambit ni Cassandra. At naniniwala ka rin bang may card ngayon ng Light Metro Bank? Nanatiling tahimik si Dexter. Oo, marahil di nga nila alam ang tungkol sa pamilya Lawrence dahil ang katotohanan low profile lang kanilang pamilya tulad na lang ni Zeus. Kung papalaring magkikita ulit sila sa hinaharap, sisiguraduhin niya makikipagkaibigan siya rito. Narating ni Zeus ang VIP lounge kung saan mas may nakapayapang disenyo, tahimik at mas komportable. Sumunod si Zeus sa manager hindi dahil sa kagustuhan niyang makatamo ng papuri sa ibang customer, yun ay dahil sa wala na siyang ibang pagpipilian. Hindi siya magiging komportableng kumain sa harap na ibang customer nang dahil sa nangyari lalo na't narinig nilang isa siyang SVIP, Light Metro Bank client. Please have a seat. Minuwestra ni Joey ang kanyang kamay sa hinila niyang upuan upang paupuin si Zeus. Naunawaan na ni Zeus na kaya pala tinawag muna ng waiter ang manager kanina upang ipaalam dito na meron silang customer na isang SVIP client ng Light Metro Bank upang pagsalbihan siya nila sa isang executive VIP lounge na hindi man lang muna nila tinanong kung papayag ba siya o hindi. Matanong lang, bakit nyo ginawa kagad akong VIP, customer na inyong restaurant, nang dahil ba yun sa SVIP card ko? Paumanhin man kung hindi ka man lang muna namin tinanong. Nasa alintuntunin ng restaurant na ito na otomatikong gagawing VIP ang sino mang may koneksyon o kliyente ng Light Metro Bank, lalo na kapag Diamond o VIP client. Dapat taas kilay si Zeus. Ang weird ng alituntunin nila kung ganon. Pero na lang kung may kasunduan ng De La Vega sa Light Metro Bank. Naunawaan ko. Sa tingin ko mas okay na rin to. Tahimik akong makakakain ng walang mga matang nagmamasid. Bahagyang yumuko si Joey habang binibigay rin ng menu. I'm happy to hear that, Mr. Lawrence. Sana masatisfy din namin ang iyong panlasa. Pagkasabi nito, nagpaalam muna sa Joey na aalis. Nagtungo sa opisina para tawagan si Lauren, ang manugang ng pamilya De Vega na siyang boss din ng restaurant. Muling pumili ng pagkain si Zeus sa menu. Ibang-iba ang mga pagkain na nasa menu ng VIP lounge kumpara sa menu ng mga normal na customer. Pagkatapos si Zeus magdesisyon ng kanyang kakainin, sinabi niya to sa waiter na naroon. Ilang minuto lang din ang nakakalipas, bumalik si Joey na may dalang mamahaling alak. Nagagalak na pinakita to ni Joey kay Zeus. Please, Mr. Lawrence, allow me to give you this exquisite vintage. We only serve this type of wine to our distinguished guest. Taranggap ni Zeus ang alak, saka siniyasat ito. Ano ibig mong sabihing regalo? As in libre? Takang tanong niya. Yes, Mr. Lawrence, it is just a token of appreciation dahil sa inyong pagbisita sa aming restaurant. Siguradong magagalit ang aming boss kung di ka namin pagsisilbihan ng maigi. Mahinang natawa si Zeus. Hindi ba sila malulugi kung ibibigay lang nila sa kanya ang ganitong klaseng alak? Kung hindi ako nagkakamali, nagkakalagang alak na to na mahigit $13,000. Wika ni Zeus. Namangha si Zoe dahil sa nalaman agad ni Zeus ang presyo ng alak. Unang tingin pa lang. That's right, Mr. Lawrence. Nakakamangha na may kaalaman kayo sa mga alak. Mahilig ba kayo sa mga alak? May iba ba kaming stocks na pa pwede niyong pagpilian? Kahit anong magustuhan, libre lang naming ibibigay sa'yo.
Natatawang umiling-iling si Zeus. Okay na to. Ang totoo, hindi ako mahilig uminom. Ang kanyang lolo na si Duncan ang mahilig mangolekta ng mamahaling alak. Tuwing bibisita galing Germany ang kanyang ama noon, may dala lagi itong pasalubong sa kanyang lolong mamahaling alak at isa na nga daw ng Schaufelberger, Riesling, na katulad nitong hawak-hawak ngayon ni Zeus. Ganun ba? Napakamot na lang sa ulo si Joey. Gusto niyo bang ibalik na lang natin ang alak na yan? Saglit na nag-isip si Zeus sa kaumiling. Naalala niyang kaarawan din pala ni Jacob sa linggo. Naisip niya po pwede niya itong irigalo sa kanyang kaibigan. Sa tingin ko, tatanggapin ko na to. Salamat. Malugod na nganitian ni Joey si Zeus. Napakasayang maging customer ang young master ng pamilya ni Lawrence na siyang pinakamayaman at laman ngayon ng usapin sa upper class. Siguradong matutuwa rin ang kanyang boss dahil sa napagsilbihan niya na maigi si Zeus. Makalipas ang kalahating oras, isang babae ang nagmamadaling pumasok sa VIP lounge kung saan naroon sila Zeus. Hi, my name is Lauren de la Vega, the owner of this resto. Nahintuto sa pagpapakilala na mag-angat ng tingin si Zeus. Parehas na tigilan ang dalawa na magtagpo ang kanilang mga tingin. Zeus? Lauren? Tahimik na pinagmasdan ni Lauren si Zeus na kasalukuyan ay kumakain. Makailang beses nang inalok ni Zeus si Lauren pero panay tanggi lamang ito. Ilang putahe ng pagkain ang in-order ni Zeus pero halos maubos na niyang lahat iyon. Are you done? Tanong ni Lauren. Pinunasan muna ni Zeus ang kanyang bibig gamit ang tissue. Sulit, ang sarap ng mga pagkain ninyo rito. Puri ni Zeus pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang wallet at inabot kay Joey ang kanyang SVIP card. Ang password ay SVIP Light Metrobank card. 122502. Galak naman na tinanggap iyon ni Joey. I'll be right back, sambit nito. Pagkaalis ni Joey na mayani ang katahimikan sa pagitan na Zeus at Lauren. Kamusta? Kamusta? Halos sabay na sambit ng dalawa na sinundan ng awkward na katahimikan. Pagkalipas na ilang saglit, si Zeus ang nagsimula ng usapan. Hindi ko alam na kasal ka na pala. Bakit parang biglaan? Hindi sumagot si Lauren, sa halip, tahimik na lang na pinagmasdan si Zeus. Mapupuna ang kalungkutan sa mga mata nito. Bakit? May dumi ba sa mukha ko? Umakto pa si Zeus na pinunasan niya ang kanyang mukha. Gusto kong malaman kung ano nangyari sa'yo. Bakit bigla ka na lang hindi nagparamdam? May hinanakit ang tonong iyon ni Lauren. Dating magkaklase sa high school si Lauren at Zeus. Sa loob ng 4 na taon na pagiging magkaklase nila, natutunan ding mahalin ni Zeus si Lauren na 4 na taon nang may gusto kay Zeus. Sa loob ng 4 na taong yon, kaibigan lang ang turing ni Zeus kay Lauren. Ngunit bago pa man sana magtapat si Zeus kay Lauren, sa mismong araw ng graduation, na gusto niya rin to'y aksidenteng nakita ni Zeus na may kahalikan si Lauren sa mismong lugar kung saan sana sila magkikita o mag-usap. Magmula noon, hindi na siya nagparamdam pa rito. Pagkatapos ng graduation, sumabak ako sa isang training. Alam mo naman na sigurong tungkol sa pamilya ko. I'm sorry kung hindi ko nasabi sa'yo ang tungkol sa tunay kong pagkakakilanlan noon. Hindi kumbinsido si Lauren sa naging sagot ni Zeus. Kahit man na nasa training si Zeus, pwede naman siya nitong kontakin sa numerong ibinigay niya rito. Pero ni minsan wala siya natanggap na text or tawag mula kay Zeus. Kaya't pakiramdam ni Lauren, iniiwasan niya ito. Si Alex ba ang pinakasalan mo? Tanong ni Zeus. Siyang lalaking nakita ni Zeus na kahalikan ni Lauren noon. Bumuntong hininga lang si Lauren. Batid ni Zeus, oo ang sagot nito. Si Alex ba o Alexander de la Vega ay ang pangalawang anak na lalaki ng pamilya de la Vega? Simula first year, kaklase niya na ito ni Zeus at simula pa lang, parehas nang alam ni Lauren at Zeus na may gusto si Alex kay Lauren. Yun ba talagang rason kung bakit di ka na nagparamdam? Pag-iwas ni Lauren sa tanong ni Zeus. Hindi alam ni Lauren kung bakit napaka-importante para sa kanya na malaman ang dahilan ng hindi pagpaparamdam ni Zeus. Ilang taon ding naghintay si Lauren na muling pagpaparamdam nito, pero sumuko na rin siya hanggang sa huli sa pinakasalan na siya ni Alex. Bahagyang tumango si Zeus. Pagkalipas sa 5 taon, nalimutan niya na sana ang tungkol sa kanila ni Lauren. Pasensya na kung di ako nakasipot nung araw na yon. Tukoy ni Zeus sa lugar na pinag-uusapan nila ni Lauren. Napayo ko si Lauren.
May duda siya sa totoong rason kung bakit di nakapunta si Zeus kaya't gusto niyang marinig yon mismo sa bibig ni Zeus pero parang ayaw lang ni Zeus bigkasin. Nagsimulang tumulo ang mga luha ni Lauren sa hindi niya maunawa ang dahilan. Pakiramdam niya ay nagkasala siya kay Zeus kahit di naman naging sila. Tell me honestly, nandun ka ba nang gabing nandun din si Alex? Pinahid ni Lauren ang luhang dumaloy sa kanyang pisngi. Napansin ni Lauren ang pag-aalangan sa mukha ni Zeus, kaya't mas lumakas pa ang duda nitong tamang kanyang iniisip. Ilang saglit pa bago nakatugon si Zeus. Nabatid niyang iniisip ni Lauren na nasaksihan niyang nangyari sa kanila ni Alex. Past is past. Kalimutan na natin ang tungkol sa bagay na yon. Masaya ako para sa'yo, sambit ni Zeus. Totoo ang sinabi niyo ni Zeus. Masaya siyang malaman na kasal na si Lauren at lalong masaya siyang si Alex ang nakatuluyan nito. Alam ni Zeus kung gaano kabait si Alex at bagay sila sa isa't isa. I'm so sorry, hindi ko... Shhh! Pagpapatahan ni Zeus kay Lauren. Pinanasan niya ng tissue ang basa nitong pisngi. Gaya nga ng sabi ko, masaya ako para sa'yo. Nakangiting sambit ni Zeus. Here's your card, Mr. Napahinto sa pagpasok si Joey ng madatnan ang madrama na gaganap sa pagitan ni Zeus at Lauren. Tumayo si Zeus at kinuha niya sa kamay si Joey ang card sa kanang paalam. Gusto man niyang makausap si Lauren at kamustahin, magiging awkward lamang lahat para sa kanilang dalawa. Isa pa, babiyahe pa siya papuntang Maynila para dumalo sa banquet na gaganapin mamaya sa restaurant ang kanyang Tito Damian. Pinahid ni Lauren ng panyo ang natirang luha sa kanyang pisngi, tsaka tinanaw ang papaalis na si Zeus. Masaya siya na muli silang nakita ni Zeus. Marami man siyang katanungan kay Zeus ay tulad din na nasa isip ni Zeus. Parang napaka-awkward lang kung mag-uusap man sila ngayon. Makikita pa naman sila sa hinaharap, lalo pa nga't isang anak mayaman pala si Zeus na dati, inakala niyang isa rin palang mahirap.